Anong ginagawa mo rito, ha? Mag-aalas 10 na ng gabi, ah. Ano bang pakialam mo? Sumakay ka na. Umuwi na tayo. Pwede ba, Angelo? Lubayan mo ako! Tigilan na natin to! Sinabi ng sumakay ka na eh. Sasakay ka o kakalad ka rin kita? Mula doon sa kanto sa tapat ng isang restaurant, napilitan sumakay ang babae. Nakasimangot at hindi maipinta ang muka. Gayon din si Angelo. Anong ginagawa mo doon? Siguro makikipagkita ka na naman sa lalaki mo, no? Wala kang pakialam! Anong walang pakialam? Ikakasal na tayo. Ayoko nang ituloy ang kasal, Angelo. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? 2 linggo na lang at ikakasal na tayo. Alam ko naman na hindi ako ang totoong mahal mo eh! Ano pinagsasasabi mo dyan? Ang sabihin mo, may iba kang lalaki. Wala kang pakialam doon, Angelo! Basta't maghiwalay na lang tayo! Ganun na lang ba kadali sa'yo? Bakit ngayon pa? Kung kailan handa na ang lahat? Ihinto mo ang jeep. Bababa ako. Hindi! Walang bababa! Dito ka lang at uuwi na tayo! Ibaba mo na sabi ako eh! Hindi nakinig si Angelo. Sa halip ay nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Sa galit ay bigla nitong inagawang manibela. Dahil doon ay nagpa-ekis-ekis ang takbo ng jeep. Ano ba? Madidisgrasya tayo nang wala sa oras eh! Bitiwan mo ko! Ibaba mo sabi ako! Ihinto mo ang jeep! Bitiwan mo! Hanggang sa pareho silang lumingon sa unahan at nakita ang isang tao. Matangkad ito. Napakahaba ng kulay putik nitong buhok na halos hindi makita ang mga mata. Ang mga kamay nito ay may mahahaba at maninipis na animo mga tali na kulay putik din. Biglang kinabig ni Angelo ang jeep para hindi masagasaan ng taong iyon. Angelo! Mapapangga tayo! Isang magandang umaga sa inyong lahat, Madam Venus. Lalo na sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na Olivia. Nakatira sa malayong probinsya ng Nueva Vizcaya. Magmula po nang magkaroon ng Aswang Diaries na channel, ay nag-subscribe na po ako sa inyo at pinakinggan ang mga kwentong nilalabas ninyo. Nalilibang ako kapag nakikinig ng iba't ibang kwento ng kababalaghan. Kaya naman naisip ko na ibahagi rin ang sarili kong kwento sa inyong lahat. Isang pangyayari na hindi ko kailanman makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Nagsimula ang lahat sa best friend ko na ubod ng babaero, si Angelo. Oh, saan ka pupunta? Abay gabi na. Ihahatid ko lang ho itong mga tinapay kay Angelo. Naku yung batang yon. Nakita ko kaninang umaga sa bayan. May nakasakay na babae sa jeep. Abay umaakbay pa. Tapos nung bandang hapon ay iba na naman ang kasama. Hayaan mo na siya, La. Ako na hong bahala doon. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Sa dami ng nandiligaw sa'yo, bakit ka nagtatyaga dyan sa Angelo na yon? Hinihintay mo pero hindi niya naman nakikita ang damdamin mo. Okay lang naman po ako, La. Oh, shit, lumakad ka na. E ang anak mo, tulog na ba? Opo, naroon po si Tia at nakabantay. Mula sa bahay ay naglakad ako papunta sa bahay ni Angelo. Malapit lang naman iyon mula sa amin at ilang bahay lang ang pagitan. Palapit pa lang ako sa gate ng bahay nila ay may naabutan na akong isang babae doon. Tila may hinahanap ito at panay ang tawag kay Angelo. Maya-maya ay laglag ang balikat na umalis din ito. Hindi pa nakakauwi si Angelo? Pero nandito na yung jeep niya. Nagtaka ako nang makitang biglang bumukas ang ilaw sa loob ng bahay. Nagulat pa ako nang sumunod na bumukas ang pinto.
at lumabas doon ang isang babae. Nagulo pa ang buhok at nakalaylay pa sa braso ang isang strap ng bra. Oh, umalis ka na ha? Dito ka dumaan sa kabila. Sige, bye. Sa inis ko sa aking nakita ay dinampot ko ang isang tsinelas doon at binato ko iyon kay Angelo. Aray! Ba't ka ba nang babato? Sino na naman yung babaeng yon? Noong isang araw lang iba ang kasama mo ah. Kanina nakita ka ni Lola, ibang babae ang kasama mo sa umaga, iba sa hapon. Tapos may babae pa akong nakita dyan sa labas ng gate. Angelo, kailan ka ba magtitino? Eto naman oh. Ang init agad ng ulo mo. Wala namang nangyari sa amin noon. Halik na may konting himas. Tinikman ko lang, ganun. Aray! Tama na! Huwag ka naman bato! Tinikman. Anong palagay mo sa mga babae? Sarsa ng adobo? Sorry na, Olivia. Kapag ikaw nakabuntis, naku! Wag mo na akong kakausapin kahit kailan. Uy, huwag naman ganun. Mawala na lahat ng babae sa mundo, wag lang ikaw. Best friend. Oh, yung tinapay na bilin mo kanina. Saksak mo dyan sa baga mo nang mabilaukan ka. Akma akong lalabas ng bahay nang pigilan ako ni Angelo. Hinawakan niya ako sa kamay at sabay yakap ng mahigpit sa akin. Huwag ka na magalit. Hindi ko naman sila ginagalaw eh. Promise. Honest to God. Walang nangyari sa amin. Sa kahit na sinong babaeng nilalabas ko, nag-iingat naman ako eh. Siguraduhin mo lang, Angelo. Dahil hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga at magpalaki ng bata na walang suporta galing sa ama. Sana inisip mo rin na babae rin ako. Iba ka naman sa kanila. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Hindi ba tumutulong ako sa pag-aalaga kay Audrey? Ikaw lang kasi. Sabi ko naman sa'yo, babangasan ko mukha ng hinayupak na tatay niyan eh. Babangasin mo mukha. Ba't hindi mo unahin bangasin ang sarili mo mukha? Nagagalit ka sa kanya pareho lang naman kayong babaero. Totoo nga ang kasabihan. Galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Aba Olivia, excuse me lang ha. Oo, inaamin ko babaero ako. Pero alam ng Diyos, hindi ko dinadala sa kama yung mga babaeng yon. Kahit na, pinagsasabay mo pa rin sila. Yung mga ginagawa mo sa mga babae mo, ganyan ang ginawa ng hayop na ama ni Audrey sa akin. Oo siya, tama na. Sige na. Huwag na mainit ang ulo. Ay naku, kakainis ka. Diyan ka na nga. Iyon si Angelo, ang best friend kong babaero. Naging libangan ninyang magpalit ng babae kada araw. Minsan pa nga, kada 8 oras. Ayaw niya ng commitment. Ang tanging gusto lang daw nito ay ang maglaro. May mga pagkakataon pa na magkukunwari akong girlfriend niya para lang itaboy ang babaeng naghahabol dito. Ilang beses na rin akong napaaway dahil sa mga sumusugod sa aking babae. Sa kabila ng stress na binibigay sa akin ng babaero kong best friend, sa huli naman ay pinapatunayan sa akin ni Angelo na ako pa rin ang mas matimbang sa lahat ng babaeng dumadaan sa buhay niya. Bilang kaibigan nga lang. Ang saklap, di ba? Samantala isang araw, habang naroon ako sa aking bakery, ay dumating ang isang lalaking customer. Good morning, sir. Ano po ang sa inyo? 2 nga nitong Spanish bread tsaka isang soft drinks. Yun. Yung maliit lang. Ofe, kayo nang bahala dito ah. Uwi muna ako aasikasuhin ko si Audrey. Babalik na lang ako mamaya. Okay, ingat. Lumabas ako ng bakery para umuwi na sana at napansin ko na nakatingin sa akin ang lalaking bumili ng Spanish bread. Tumingin din ako dito pagkatapos ay ngumiti ito sa akin. Narinig niyo na ba ang balita? Balita? Anong balita? May natagpuan daw na babae doon sa may puno ng balete. Patay na. Parang sinakal eh. Sino daw? Ano bang pangalan nun? Jessica yata? Si Jessica?
Kaklase ko po yun nung high school. Ah, kilala mo pala siya? Kaya yun, nagkakagulo ang mga tao dun sa kabila. Nakakapanghinayang naman. May suspect na daw po ba? Ang alam ko, wala pa eh. Ah, ako nga pala si Rick. Olivia po. Parang ngayon lang kita nakita rito. Ah, bago lang ako. 1 linggo pa lang mula nang lumipat ako. Diyan lang ako sa munisipyo nagtatrabaho. Tatrabaho ka dito sa bakery? Ah, ako po yung may-ari. Sarap ng tinapay niyo ah. Mula nang dumating ako rito, dumadayo pa ako dito para lang bumili. Naku, salamat po. Nako, Sir Rick. Ako pala si Ofe. Si Olivia mismo ang nagbe-bake niyan. Ganun ba? Ang galing mo naman. Salamat po ulit. Nasa gitna kami ng pag-uusap nang biglang dumating si Angelo at huminto ang minamaneho nitong jeep sa tapat namin. Oh, yung mga bababa dyan oh. Pakibilisan. Olivia, pauwi ka na? Oo. Halika na. Sabay ka na. Uuwi din muna ako. Sige Sir Rick, una na po ako. Ah, tanggalin mo na yung sir at po. Rick na lang ang itawag mo sa akin. Sige Rick, alis na ako. Nang sumakay ako sa passenger seat sa unahan ng jeep ni Angelo, napakunot noo ako nang makitang masama ang tingin nito sa akin. Gayon din kay Rick. Sino yun? Ha? Anong sino? Narinig mo naman binanggit kong pangalan eh. Oo nga. Ano mo yun? Anong ano? Wala, bagong customer. Baka nanliligaw na naman yun sa'yo ha? Hindi ah, para kang si Rajan. Halika na, naghihintay na sa akin si Audrey. Sinasabi ko sa'yo Olivia ha? Baka ikaw ay mabola na naman kung sinong lalaki dyan at magpabuntis ka ulit. Coming from you? Sa isang babaero pang tulad mo? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo Olivia. At huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Oo na, sige na. Tsaka alayo agad nang narating ng isip mo. Nagpakilala lang dahil suki ko na siya sa bakery. Kahit na, doon nagsisimula yan. Alam mo, ikaw, hindi kita maintindihan. Mas madalas ka magpalit ng babae mo kumpara sa pagpapalit ng boxers mo. Pero kung makapaghigpit ka sa akin, akala mo may relasyon tayo? Inaalagaan lang kita. Tsaka ako lalaki ako, ikaw. Isang pagkakamali mo lang, buntis ka na naman. Pinoprotektahan lang kita. Oo na. Sige na. Lihim akong napangiti. Ang hindi alam ni Angelo ay gustong gusto ko kapag naghihigpit siya sa akin ng ganun at nagiging possessive. Pakiramdam ko ay totoong may pakialam siya sa akin. Oo, Madam Venus. Mahal ko si Angelo. Higit pa sa pagiging best friend ang nararamdaman ko matagal na. Mga bata pa lang kami. Kaya sa tuwing nakikita ko siyang may mga babaeng kasama, hindi ko maiwasan na masaktan. Pero sa edad ko ngayon na 27, wala pa rin alam si Angelo sa lihim kong pagtingin sa kanya. Wala akong lakas ng loob, lalo na at isa akong dalagang ina. Minsan ko nang sinubukan na ibaling sa iba ang lihim na pagmamahal ko. Sinagot ko ang isang nanliligaw sa akin pero wala ring nangyari. Sa huli ay niloko niya ako at iniwan matapos akong mabuntis. Nga pala, kapag gabi ka na makakauwi mamaya, sabihan mo ako para masundo kita. Huwag na huwag kang uuwing mag-isa lalo na at maglalakad ka. Delikado na ngayon. Nakitang patay si Jessica kaninang umaga. Pero bago yon, 1 linggo daw siyang nawala. Di ba naging kayo nun? Hindi ah. Nag-date lang kami ng mga 3 beses. Hindi ko type. Suko ako sa babaeng yun. Masyadong clingy. Unang date pa lang namin, akala mo girlfriend ko na. Kung makapagselos, wagas. Tapos mahilig pa. Gusto may mangyari sa amin agad. Kilala mo naman ako. Oo, maloko ako sa babae pero hanggang halik at hawak lang ako. Hindi ko sila ginagalaw. Baka mamaya mapikot pa ako eh. Sus, takot ka naman palang mapikot.
Tapos ayaw mo pang magtino. Pero kung makapaghigpit ka sa akin, Aba syempre. Ibang usapan kapag ikaw na. Mapapatay ko talaga kahit sinong lalaking manloko sa'yo. At yung si Audrey, kapag nagdalaga yan, lahat ng lalaking maliligaw sa anak ko, tatalupan ko muna ng buhay bago sila makapanligaw. talagang inaangkin mo ng anak ko ha? Hoy, may sariling tatay yan. Oh, nasan? Wala di ba? Sabi ko naman sa'yo noon pa lang na mabuntis ka ng kupal na yon. Kung hindi ka niya papanindigan, ako magiging ama ng anak mo. Period! Habang sinusulat ko ang lihim na ito, Madam Venus, bigla kong naalala ang minsan ay naikwento ni Angelo sa akin. Gabi na iyon. Pauwi na daw siya mula sa huling biyahe para sa araw na yun at walang ibang sakay ang jeep niya. Hanggang sa dumaan siya sa tapat ng puno ng balete at makita ang isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Tila nag-aabang ng masasakyan. Nakaputi daw itong bestida. Mahaba daw ang buhok at mestisa. Gayunpaman, lalagpasan daw dapat nito ang babae nang bigla nitong itaas ang kamay at pinara siya. Pasado 11:30 na daw yun at wala nang dumadaan na ibang sasakyan kaya napilitang huminto si Angelo. Pwede ho bang makisakay? Saan ka ba, miss? Gagarahin na kasi ako eh. Diyan lang kuya sa may pangalawang kanto. Sakto pala. Doon din ang punta ko. Sakay na. Nang maupo daw sa tabi niya ang babae, ay nakaramdam ng kakaibang lamig at kilabot si Angelo. Literal na nangalisag ang balahibo nito. Gusto sana niyang pababain na lang ang babae, pero naunahan na rin daw siya ng hiya at awa. Medyo malalim na ang gabi, miss. Ingat ka sa paglabas mo, baka matsyempohan ka ng mga siraulo dyan. May hinihintay kasi ako. Ang boyfriend ko, kaso hindi siya sumipot. Ganun ba? Siraulo yun ha. Kababae mong tao, pinaghintay ka ng hanggang ganitong oras? Okay lang kuya. Ako nga pala si Emilia. Ikaw? Ako naman si Angelo. Taga rito ka ba? Parang ngayon lang kita nakita rito sa lugar namin. Oo, taga rito ako. Matagal lang akong nawala. May asawa ka na, Angelo? Wala pa. Pero may anak na. May anak ka na? Mukhang bata ka pa. 30 na ako. Tsaka hindi ko tunay na anak yon. Anak ng best friend ko. Inako ko na ang responsibilidad kasi hindi pinanagutan ng lalaki yung best friend ko. Ang swerte naman ng best friend mo sa'yo. Ito bang regalo na to para sa anak mo? Ah, oo. Nakita ko kasi kanina sa bayan eh. Favorite niya. Si Olaf. Sana yung boyfriend ko, ganyan din gaya mo. Sweet. Kasi alam mo, yung boyfriend ko, nalaman ko kailan lang na ang totoo pala niyang gusto, yung bunso kong kapatid. Niligawan niya lang ako dahil ako ang may gusto sa kanya. Ang saklap naman nun. Bakit hindi siya nagsabi sa kapatid mo? Torpe eh. Malakas ang loob nun sa ibang babae. Pero kapag doon sa taong talagang mahal niya, hindi siya makapagsalita. Yun lang. Ay para, dito na lang ako. Pasensya na nga pala, wala akong pambayad eh. Ayos lang. Ang lapit lang naman. Nang bumaba daw si Emilia at napalingon si Angelo sa kabila ng kalsada, ay doon niya ako nakita na naghihintay. Kakasarado ko lang ng mga sandaling iyon at maglalakad na sana ako pa uwi. Uy, Olivia! Bakit andyan ka pa ng ganitong oras? Mag-aalas 12 na. May ginawa akong do para sa isang tinapay. Ginawa ko na ngayon para umalsa na at gagawin na lang nila mamaya pagpasok. Saan ka ba galing? Namasada. Pauwi na nga ako eh. Ihahatid ko lang itong huling pasahero ko. Pasahero? Oo. Yung babaeng kabababa lang. Ayun oh. Napakunot noo ako at tiningnan ang direksyon na tinuro nito. Bumalik ang tingin ko kay Angelo dahil wala namang tao doon.
Maging siya ay nagtaka nang makitang wala naman ibang tao doon. Kabababa lang ka mo? Wala namang ibang tao dun na. Nasaan na yun? Bilis naman maglakad nun. Saan ka ba pupunta? Oh, babae yung sabi mong pasahero mo. Baka naman bukas makalaway, nasa bahay mo na naman yun. Eto talaga napakasilosa mo. Taragis, maging tayo na lang kaya para maging valid yung pagsiselos mo. Naku, wag na lang. Thanks but no thanks. Baka matuyo ang dugo ko sa konsumisyon ko sa'yo. Sumakay ka na nga dito. Sabay na tayong umuwi. At gagarahin na rin naman ako eh. Hindi ko maiwasan ng ngumiti sa tuwing nakikita ko si Angelo na nakikipaglaro sa anak kong si Audrey na 5 taong gulang. Papa ang tawag ng anak ko sa kanya. Nakagisna ni Audrey na si Angelo ang itinuturing na ama. Kahit na babaero ito, wala naman akong masabi sa kanya pagdating sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko. Palagi siyang naglalaan ng oras para kay Audrey. Madalas ay siya ang naghahati dito sa school sa umaga bago pumasada. May pagkakataon na sinasama nito sa biyahe si Audrey kapag walang pasok. Gaya ngayong umaga. Sa halip na umalis ng maaga para mamasada, 8:00 na ng umaga pero naroon pa rin ito sa bahay at nakikipaglaro sa aking anak. Uy, Angelo! Sige na at lumakad ka na. Tinatanghali ka na masyado, baka wala ka nang makuwang pasahero. Siya nga naman, iho. Iwan mo na sa amin si Audrey. Bumalik ka na lang mamaya. Oh, kisa sa papa. Kailangan ko nang umalis at magtrabaho. Huwag matigas ang ulo ha. Makikinig lagi kay Lola at Tia. Gusto mo mamayang gabi, tabi tayo matulog? Natawa kaming lahat nang mabilis na tumango si Audrey. Nang tumayo si Angelo ay nagpakarga pa ito at yumapos na mahigpit dito pagkatapos ay pinaliguan ng halik sa mukha. Ang sarap namang maglambing ng baby ko. Anak, baba na dyan. At kailangan nang mag-work ni papa mo. O babay ka na. Eksaktong pagbaba nito kay Audrey ay biglang nagring ang phone nito. Napatingin ako doon matapos kunin ni Angelo mula sa bulsa. Ria. Yun ang pangalan ng tumatawag. Kilala ako ng babaeng yun. Isang sales lady sa mall na minsan naging pasahero ni Angelo. Nakaramdam na naman ako ng bigat ng kalooban at matinding selos. Parang may mariin na kumurot sa aking puso. Hanggang gano'n na lang yata talaga ang papel niya sa buhay ko. Ang maging best friend at fake daddy ng anak ko. Mabilis akong umiwas ng tingin at hindi napigilan na pormalan ito. Hello? Oh, ba't ka tumawag? Di ba sabi ko wag kang tatawag dito? Hintayin mo na lang na tawagan kita. Ang kulit mo naman eh. Babay na. Mamamasada pa ako. Anak, aalis na rin si mama ha. Punta na ako sa work ha. Be good dito kila Lola. Bye. I love you. Olivia, sandali! Hindi ko na pinansin pa si Angelo. Basta na lang akong lumabas ng bahay nang hindi lumilingon. Mula sa likod ay narinig ko na paulit-ulit ako nitong tinatawag. Pero kahit isang sulyap ay hindi ko ginawa. Olivia, sandali lang naman. Hanggang sa biglang may humintong isang motor di kalayuan sa akin. Doon ako natigilan nang lumingon sa akin ang driver nito. Kahit mata lang ang kita dahil sa helmet ay alam ko na nakangiti ito. Olivia, Rick? ako nga. Saan ang punta mo? Sa bakery. Halika, sabay ka na. Naku, nakakahiya naman. Hindi. Ano ka ba? Doon din naman ang daan ko eh. Lalapit pa lang sana ako dito pero bigla akong hinawakan ni Angelo sa kamay at hinarang ang sarili sa pagitan namin. Salamat sa pagmamagandang loob mo pare, pero ako na bahala sa best friend ko. Halika na, Olivia.
Naku, pasensya ka na ha. May kasabay nga pala ako. Next time na lang. Anong next time? Walang next time. Hindi ka sasabay dyan kahit kailan. Mamaya madisgrasya ka pa dahil dyan sa motor eh. Sumakay ka na dun sa jeep. Sige Rika, salamat na lang ulit. Sige, punta na lang ako doon sa bakery mamaya. Wala bang ibang bakery sa inyo? At Sige na Rick, una ka na. Magkita na lang tayo dun sa bakery mamaya, ha? Nang makaalis na ito ay bigla kong binawi ang kamay ko. Sabay suntok sa braso nito ng malakas. Mabilis itong umiwas, pero sinundan ko naman yon ng paghampas ng bag ko at paghampas sa likod nito. aray! Ba't ka ba nananakit? Ba't nananakit? Bakit mo naman ginanon yung tao? Bakit? Type mo? Hoy Olivia, tigilan mo nga ako. Wala akong tiwala dun sa lalaking yon. Tsaka pinangangalagaan lang kita. Hoy, lalaking babaero, huwag kang makialam ha. Anong wag? Ikaw nga kung makasermon sa akin eh. Kanina lang sumimangot ka nang makita mo na may babaeng tumatawag sa akin. Oh, wag ka mag-deny. Kilala kita. Nagsiselos ka, no? Hindi mukha mo, selos. Paano kung ganito na lang? Tayo na lang. Pakasal tayo para maging totoo na akong papa ni Audrey. Total naman, apelyedo kong gamit niya. Linti ka rin naman kasi. Kung bakit ba naman kasi apelyedo mo nilagay mo sa birth certificate niya? Wala, gusto ko lang. Ay naku, makalayos na nga. Sakay ka na. Ihahatid na kita sa bakery. Huwag ka nang mabad trip kay Ria. Wala lang yon. Kilala mo naman ako. Olivia, wala akong sineseryoso sa mga babaeng yon. Wala na kung wala. Halika na at umalis na tayo. Kinagabihan, pasado 10:00 na ng gabi. Matapos bilangin ang benta ng bakery maghapon, ay agad nagpaalam si Ofe. Ako naman ay maiiwan pa doon sa tindahan para tapusin ang ilan ko pang kailangang ayusin. Anong oras ka daw susunduin ni Angelo? Anytime dadaan na yun dito. Kunya-kunyari ka lang nagalit eh. Pero yung puso mo, umaasa pa rin na mamahalin ka ng babaero mong best friend. Di ko mapigilan eh. Mahal ko talaga siya noon pa. Sinubukan ko namang ibaling sa iba. Wala naman akong napala. Wala kang ang napala. Umuwi ka naman ng may bata. Alam mo ikaw, malapit na kitang patayuan ng ribulto ng kamartiran mo dyan sa labas. Makaano ka dyan, parang hindi ka nagmahal At least hindi tanga gaya mo. Aba Olivia, kung gusto mo si Angelo, kumilos-kilos ka na dyan. Hindi yung daig mo pa yung ibang tambay na walang ginagawa at umaasa na maabutan ng grasya. Kumilos ka, girl! Go and get your man! Bakuran mo na! Nakairi ka na ng bata sa mundong to. Huwag ka lang pa-virgin pa dyan, girl! Natatakot kasi ako eh. Kilala mo naman si Angelo. Baka mamaya, tawanan lang ako noon. Halikan mo! Ito naman, puro kalokohan eh. Umalis ka na nga. Umuwi ka na, ako nang bahala rito. O siya, sige, bye! Natatawa na lang ako at napapailing dahil sa sermon na inabot ko kay Ofe. Maya-maya, habang patapos na ako sa pagliligpit, bigla akong may naramdaman na kakaiba sa paligid. Napahinto ako at tumingin sa labas ng tindahan. Wala na halos tao sa labas at sarado na ang ibang mga tindahan. Biglang nangalisag ang balahibo sa katawan ko nang maramdaman ko na tila may nagmamasid sa akin. Ilang sandali pa ay may narinig akong nakakatakot na angil mula sa kung anong mabangis na hayop. Sino yan? May tao ba dyan? Angelo? Nang hindi ako makatiis ay pumasok ulit ako sa kitchen at tinignan ko may tao doon. Ngunit wala kahit isa sa tauhan ko ang naroon. Dumiretso ako sa labas ng bakery.
Umikot ako sa paligid pero wala rin ibang tao doon maliban sa akin. Maya-maya ay nawala ang nararamdaman kong kilabot at muling natahimik ang paligid. Kaya naman muli akong bumalik sa tindahan at binilisan ang pagliligpit. Pagkatapos ay mabalis kong sinarado iyon. Tumayo ako sa harap at naghintay sa pagdating ni Angelo. Ang sabi niya sa akin ay susunduin daw niya ako ng 10:30. 15 minuto na ang lumipas pero wala pa rin doon ang aking sundo. Sinubukan ko siyang tawagan pero nagre-ring lang ang phone niya. Nasaan na kaya yun? Naghintay pa ako ng panibagong 15 minutes pero wala pa ring Angelo na dumating. Kaya naman nagpasya na akong umalis at maglakad pa uwi. Habang naglalakad ay nakaramdam ako ng dalawang magkaibang klase ng kaba. Kaba para kay Angelo dahil sinala ko na may kasama itong ibang babae kaya hindi ito nakarating. At kaba na may kasamang takot na nararamdaman ko dahil nararamdaman ko na may sumusunod sa akin. Lumingon ako pero wala namang tao sa likod ko. Nasaan na kasi yung lalaking yun? Kapag tama talagang hinala ako, malilintikan talaga sa akin ang isang yun. Binilisan ko ang lakad ko. Mula sa semento ay biglang may aninong gumapang sa tabi ng anino ko. Kasunod nun ay narinig ko ang mabigat na mga yabag ng paa na nakasunod sa akin. Bahagya akong lumingon at sa gilid ng mata ko ay naaninag ko ang isang matangkad na tao. Kumabog ng malakas ang dibdib ko sa takot at muli akong kinilabutan. Mas lalo kong binilisan ang lakad ko hanggang sa tumakbo ako. Hanggang sa napalingon ako nang marinig ko ang angil na yun. Ang parehong tunog na narinig ko kanina doon sa bakery. Nanlaki ang mata ko at napasigaw nang makita ang isang matangkad na nilalang. Nakakasiguro ako ng sandaling iyon na hindi ito tao. Napakahaba ng kulay putik nitong buhok at halos kakulay ng katawan ng puno na halos hindi makita ang mga mata. May mga mahaba at maninipis na animo mga tali ang kamay nito na kulay putik din na halos katulad ng mga baging sa puno. At mula sa kanya ay naririnig ko ang nakakakilabot na tunog ng isang aswang. Tulong! Agad akong kumaripas ng takbo. Para naman nananadya ang panahon na walang dumadaan kahit isang tricycle. Napasigaw ako nang makitang humahaba ang animo mga baging sa kamay nito at palapit iyon sa akin. Sa aking pagtakbo, bigla akong natigilan nang sa di kalayuan ay namataan ko ang isang pamilyar na jeep. Lumingon pa ako sa likod at doon ko lang nakita na biglang nawala ang aswang. Muling bumalik sa jeep ang tingin ko. Nag-uunahan sa pag-agos ng mga luha ko. Para akong sinaksak ng isang napakatalim na punyal sa puso nang nasaksihan ko ang isang tagpo. Si Angelo naroon at may kasamang babae. Nakaparada sa gilid ng daan ng jeep nito at may kahalikan na babae. Nanginginig pa rin ako sa takot at naiiyak sa labis na sama ng loob. Kinuha ko ang phone ko at sinubukan ko ulit itong tawagan. Mula sa kinatatayuan ko, ay kitang-kita ko kung paano ito huminto sa paghalik sa babae. At nanlaki ang mga mata nang makita no tumatawag ako at agad iyong sinagot. Olivia! Shit! Nakalimutan ko! Pupunta na ako! Wag na! Wag mo na akong sunduin! Mukha namang busy ka dyan sa pagtikim ng bagong babae mo! Ha? Ano? Nasaan? Kitang-kita ko na natigilan ito nang makita ako. Kahit na medyo malayo, ay nakita ko na nagkulay suka ang mukha nito. Nagmamadali nitong pinaalis ng babae, saka bumaba ng jeep at nilapitan ako. Kanina ka pa ba dyan? Sorry, nawala sa loob ko. Hindi ko na malayan ang oras. Dahil busy ka na naman sa ibang babae mo. Hintay ako nang hintay sa'yo. Kaya pala hindi ka dumating. Yun pala nakikipaglaplapan ka sa babae mo.
Alam mo bang may humabol sa akin kanina na hindi ko alam kung tong tao o aswang? Muntik na ako mapahamak, wala ka pa rin kaalam-alam. Ano? Nasaktan ka ba? Matagal na ako nasasaktan, Angelo. Ilang taon mo na akong sinasaktan. Ayoko na. Suko na ako sa'yo. Sawang-sawa na ako maghintay kung kailan ka hihinto dyan sa pagiging babaero mo. At magtino para mapansin mo na mahal kita. Olivia! Hindi ko alam. Kaya anong alam mo? Kahit nun pa wala ka namang alam. O baka naman talaga tanga ka lang. O bulag. Dahil nun pa man, best friend mo lang ako. Yun lang ang tingin mo sa akin. Kaibigan lang. Sa tuwing nakikita kitang may kasamang ibang babae, hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yun. Kasi wala kang alam eh. Lagi ka nalang walang alam. Olivia, sandali lang. I'm sorry, please. Mag-usap tayo. I'm so sorry. Matapos ang biglaan kong pagtatapat ng damdamin kay Angelo, sadya ko siyang iniwasan. Hindi lang dahil sa nagseselos ako sa nakita ko, kung hindi dahil na rin sa kahihiyan. Mula sa paghabol sa akin ng aswang, hanggang sa nakita kong pakikipaghalikan niya sa isang babae, at ang huli nga ay ang wala sa planong pagbulalas ko ng lihim kong pagtingin sa kanya. Isang damdamin na pilit kong tinago sa loob ng maraming taon. Nang mahimasmasan ako pag uwi ko sa bahay, ay parang gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Ano na lang ang mukhang maihaharap ko kay Angelo ngayon? Ilang araw na rin ang nakalipas na hindi ko siya kinakausap at laging pinagtataguan. Samantala ng gabing iyon, ubos na ang mga tinda namin doon sa bakery. Naghahanda na kami ni Ofe para umuwi nang biglang dumating si Angelo. Oy, narito na pala ang babaero ng taon. Ovi, nandyan ba si Olivia? Wala na. Umuwi na. Huwag kang magsinungaling. Alam ko na nariyan pa siya. Ayun ang bag niya oh. Akin kaya yun? Kay Olivia yan. Kilala ko ang bag na yan. Dahil akong bumili niyan para sa kanya. Kaya umamin ka na. Nasa na siya? Eh kasi naman, Angelo, ayaw kanyang kausap. Sige na naman oh. Hayaan mo naman akong kausapin siya. Ilang araw niya na akong iniiwasan eh. Mababaliw na ako sa kakaisip sa kanya. Hindi ako makatulog. Wala ako lagi sa sarili ko. Sige na, papasukin mo ko. Mag-uusap lang kami. Ay, bakit pa naman kasi nakalimutan mo siyang sunduin ng gabing yon? Muntik na mamatay ang friend ko dahil sa humabol sa kanya. Alam ko, kasalanan ko. Hindi ko itatanggi yun. Hindi rin ako magdadahilan para depensa ng sarili ko. Alam ko mali ako. Kaya nga hihingi ako ng tawad eh. Ofi, alam kong tarantado ako sa mga babae. Inaamin ko yun. Pero pagdating kay Olivia, taragis. Kaya kong talikuran lahat ng mga yun. Mawala ng kahit sino sa akin. Wag lang si Olivia. Wag lang sila ni Audrey. Teka nga, magkaliwanagan nga tayong dalawa, Angelo. Ano ba talagang nararamdaman mo kay Olivia? Sa kanya ko na lang sasabihin. Gusto ko siya ang unang makarinig. Basta ang masasabi ko lang, espesyal siya sa akin. Kung gano'n naman pala, magpakalalaki ka. Ayusin mong sarili mo. Kung gusto mong paniwalaan kanya, ipakita mo sa kanya na siya lang. Hindi yung kung sino-sino babaeng kinakalantari mo at pinapakita mo pa. Kalalaking tao mo pero ang landi-landi mo. Sabihin na natin na mahal mo rin siya. Patunayan mo yun sa kanya. Ovi, papasukin mo naman ako. Gusto kong bumigay ng mga sandaling yun. Si Angelo ang kahinaan ko, pero kailangan ko siyang tiisin. Dahil sa tuwing naaalala ko ang tagpong iyon at ang iba pang babae na nakikita ko na kasama niya, parang paulit-ulit na pinupukpok ng martilyo ang puso ko.
Nasasaktan ako, Madam Venus. Maya-maya ay narinig ko na lang na bumukas ang pinto sa labas. Kasunod noon ay biglang pumasok si Angelo doon sa kitchen kung saan ako nagtatago. Malakas na kumabog ang puso ko nang magtama ang aming paningin at tumayo ito sa harap ko. Olivia! Huwag mo naman akong iwasan! Kausapin mo naman ako! Mag-usap tayo! Umalis ka na, Angelo. Baka naghihintay na yung mga babae mo. Kaya ko nang umuwi. May kasabay naman ako eh. Wala na sila. Nagpalit na ako ng number oh. Nag-text pa ako sa'yo gamit yung bago kong number, di ba? Patawarin mo na ako. Hindi na ako magsasabi ng kahit anong excuse. Mali ang ginawa ko. Pinaghintay kita. Nakalimutan ko yung usapan natin. At hindi ko napansin ang damdamin mo para sa akin. I'm sorry. I'm so sorry. Patawarin mo na ako. Mawala ng kahit sinong babae sa buhay ko. Huwag lang ikaw, Olivia. Muntik na akong mapahamak ng gabing yon. Hindi mo alam kung gaano ako takot na takot habang may umahabol sa akin. Tapos makikita kita na naroon lang pala at may kasamang ibang babae. Alam kong wala akong karapatang magalit o magselos. Pero Hindi na mauulit yon. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi na mangyayari yon. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Poprotektahan kita sa lahat ng oras. Yung tungkol sa nararamdaman mo. Yung tungkol sa atin. Pag-usapan natin ng maayos. mas mabuti pa na hayaan mo muna ako sa ngayon, Angelo. Ilang taon ako nagtiis na nakikita ka na kung sino-sinong babaeng nilalandi mo. Gusto ko munang huminga ng malayo sa'yo. Wala lang naman sa akin yung mga babaeng yun eh. Puwas sa akin, hindi. Dahil sa bawat babae na binabalandra mo sa harap ko, sa bawat pagkakataon na nakikita kong may kahalikan kang iba, nasasaktan ako. Ay, Olivia? Sorry sa abala, pero si Rick nandyan na. Rick? Sasama ka sa gagong yon? Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Angelo. Sige na, aalis na ako. May lakad pa kami. Nagmamadali akong lumabas ng kitchen at kinuha ang bag ko. Ngumiti ako kay Rick nang makita ko ito sa labas ng bakery na naghihintay. Matapos yun ay humarap ako kay Ofe. Girl, hindi mo kailangang sumama sa kanya kung napipilitan ka lang. Hindi solusyon sa problema ang gumanti. Hindi naman ako gumaganti eh. Hindi lang talaga ako nakatanggi kay Rick kanina. Hayaan mo, first and last na to. Mabuti naman. Ayusin mo muna yung problema niyo ni Angelo. Sige na, una na ako. Olivia! Nagmadali akong lumabas ng bakery at lumapit kay Rick. Ngumiti pa ako sa kanya nang sinuotan ako nito ng helmet. Pagkatapos ay inalalayan pa ako nitong sumakay sa motor. Ready ka na? Oo. Saan ba tayo pupunta? Kakain muna tayo dyan lang sa malapit. Tapos hihatid na kita sa inyo. Okay, tara na. Olivia, sandali lang naman! Huwag kang sumama sa kanya, Olivia! Mula sa loob ng restaurant kung saan kami kumain ni Rick, ngumiti ako nang humarap ito sa akin. Nabusog ka ba? Oo. Salamat ulit sa libre ha. Wala yon. Mabuti nga at sumama ka sa akin ngayon. Lakas kasing mangbakod ni Angelo. Ganun lang talaga yon. Pagpasensyahan mo na. May relasyon ba kayo? Wala. Magkaibigan lang kami. Kung ganun, pwede pala akong manligaw sa'yo. Ha? Gusto kita, Olivia. Aminin ko, sinasadya ko na palaging bumibili dun sa bakery mo para makita lang kita. Bukod sa masarap na mga tinapay nyo, ikaw talaga ang dahilan. Salamat kung ganun, Rick. Flattered ako na ganyan ang nararamdaman mo para sa akin. Pero, may anak na ako, Rick. Dalagang ina ako. At isa pa, may iba akong mahal. Si Angela ba? Oo. I'm sorry. Ayokong paasahin ka. Naiintindihan ko. Salamat din dahil naging tapat ka sa akin.
Ang mabuti pa, ihatid na kita. Nako, Rick, okay na. Kahit wag mo na lang akong ihatid. Kaya ko na umuwi na mag-isa. Sigurado ka ba? Oo. Salamat ulit. Sige, una na ako. Mula sa restaurant ay sumakay ako ng jeep pa uwi sa amin. Dahil gabi na, ay iilan na lang kaming pasahero. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na rin ang mga ito at ako na lamang ang naroon. Maya-maya ay nagtaka ako na bigla kaming huminto nang makarating sa tapat ng puno ng balete. Manong, may problema ho ba? Bakit tayo huminto? Hindi ko nga maintindihan. Mukhang tumirik itong jeep. Sandali at titignan ko lang muna yung makina. Sige po. Matyaga akong naghintay doon sa loob ng jeep. Bahagya akong natigilan nang mapalingon ako sa puno. May bahagi sa aking puso ang kumurot ng matitigan iyon. Isang pangyayari na may kinalaman sa nakaraan namin ni Angelo at ang punong yon ang naging piping saksi. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa katawan nang biglang umihip ang malamig na hangin. Napatingala ako sa mga sanga ng puno. Ang mga malataling mga baging nito na nakasabit ay marahang gumagalaw at sumasabay sa ihip ng hangin. Sa pagitan ng katahimikan at mga kuliglig na humihiyaw sa kalaliman ng gabi, isang bulong mula sa hangin ang narinig ko sa aking tenga. Labis akong kinilabutan nang marinig ko ang nakakatakot na iyak na yon mula sa kung saan. Kinabahan ako. Ang dibdib ko ay parang sasabog dahil sa bilis at lakas ng kabog nito. Dahil hindi na ako mapakali sa kinauupuan ko, ay bumaba na muna ako sa jeep at nilapitan ng driver. Manong, matagal pa po ba yan? Sandali na lang, Ineng. Pasensya ka na at hindi ko rin maintindihan kung bakit tumirik itong jeep na to. Okay lang po, Manong. Habang naghihintay na magawa ang jeep, bigla kong naisip si Angelo. Kinuha ko ang phone ko at nakita ko na may missed calls at text akong natanggap mula sa kanya. Tinatanong kung nasa na ako at anong oras ako uuwi. Naisip ko na mag-text sa kanya para sunduin na lang ako. Pero dahil sa naging pagtatalo namin kanina, naunahan ako ng hiya kaya binalik ko na lang ulit ang phone sa bag ko. Hanggang mapatingala ako sa puno nang biglang gumalaw ang mga baging. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang biglang humaba ang mga yun. Natulala na lang ako sa labis na pagkabigla hanggang sa magkasalubong ang mga kilay ko at makita ang isang misteryosong babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Sino yun? Teka. Ate? Ganoon din ang gulat ko nang mula sa malaking butas na yon ng puno ng balete ay may lumabas na isang nilalang. Muling nanlaki ang mga mata ko nang makilala iyon. Ang aswang na sumunod at humabol sa akin. Maya-maya ay narinig ko na lang na sumigaw sa takot ang jeepney driver. Mabilis nitong binaba ang hood ng sasakyan at nagmamadali kaming sumakay. Aswang, Ineng! Madali ka at sumakay ka na. Nataranta ako nang humakbang palapit sa amin ang aswang. Nang matitigan ko ang mukha nito, doon ko parang nakita ang nanlilisik na mga mata nito. Nakakatakot. Nangingitim ang paligid ng dilaw nitong mga mata at maitim din ang mga labi nito. Paano? Bilis! Parating na siya! Nakaramdam ako ng pag-asa nang sa wakas ay mag-start na ang jeep. Ngunit bago pa man yun makaalis, ay may bigla nang humablot sa leeg ko. Ang aswang! Napatili ako ng malakas nang makita ko ng malapitan ang nakakatakot nitong mukha. Hawak sa leeg ay hinila ako ng aswang palabas ng jeep na mabilis akong iniwan. Huwag mo akong sasaktan! Nakikiusap ako sa'yo. Diyos ko, tulungan
Tulungan niyo po ako. Nahawakan ko ang magaspang na kamay ng aswang na mas diniinan ang pagkakasakal sa akin. Umagos lalo ang mga luha ko sa takot. Hindi dahil kaharap ko ang aswang. Natakot ako sa mangyayari sa akin at sa mga mahal ko sa buhay na maiiwan ko. Si Lola Betty, si Ofe, ang anak kong si Audrey. At higit sa lahat si Angelo. Lalo akong nakaramdam ng takot sa pag-aakala na yun na ang katapusan ng buhay ko. Nang makita ang babaeng nakaputi na kaninang nakita ko sa ilalim ng puno ng balete. Ate, tulungan mo ako. Hanggang sa tila na dinig ng langit ang dasal ko. Maya-maya ay biglang dumating si Angelo. Nagmamadali itong bumaba ng jeep habang hawak ang isang bakal na tubo. Malakas na hinampas nito sa likod ang aswang. Bitiwan mo si Olivia! Demonyo ka! Napahiyaw ako sa sakit nang bigla akong ihagis ng aswang at bumagsak sa simento. Hinang-hina ako. Ngayon naroon na si Angelo. Ang takot ko para sa sarili ay napunta sa kanya. Wala akong magawa kung hindi ang manatiling nakahiga doon habang nilalabanan ni Angelo ang aswang. Ang babaeng nakita ko kanina ay biglang nawala. Samantala ng suguri nito ng aswang ay mabilis na nakaiwas si Angelo. Nang magkaroon ng pagkakataon ay muli nitong hinampas ng malakas ito sa likod ng 2 beses. Sa ikatlong beses sana napapaluin ulit ni Angelo ang aswang ay nahawakan na nito ang tubo. Nang itulak ito ng aswang ay tumilapon din siya palayo. Hinagis ng aswang ang tubo at bumagsak iyon malapit sa akin. Nilapitan nito si Angelo, sabay hablot sa kwelyo ng suot na kamiseta. Akmang sasagpangin ang leeg nito nang kunin ko agad ang tubo at hinagis iyon. Angelo! Nasalo ni Angelo ang tubo sabay saksak ng mariin sa aswang. Doon siya nabitawan nito. Mabilis akong nalapitan ni Angelo at inalalaya na tumayo. Ayos ka lang? Nakagat ka ba niya o nasugatan? Hindi. Halika na! Umuwi na tayo! Nagmamadali kaming umalis sa lugar na iyon at iniwan ang aswang na gumagapang pabalik sa puno. Habang ang babaeng nakaputi naman ay ngumiti sa akin. Dahil sa mga nangyari ay hindi muna namin napag-usapan ang problema. Agad akong inuwi nito sa bahay at ginamot ni Lola Betty ang galos sa liig ko na nagmula sa mga kuko ng aswang. Isang magaling na manggagamot ang lola ko. Noon ay maraming nagpupunta sa amin na mga tao para magpagamot sa kanya. Mga nabarang, kinulam, o minsan ay yung mga sinasapian ng masamang espiritu. Pero matagal nang nagretiro si Lola. Ngayon pa lang siya muling nakapanggamot. Hawak ang baging na nagmula sa aswang na hindi ko na malaya na sumabit sa damit ko. Tinitigan niyo ng mabuti ni Lola. Ang buong akala ko ay matagal lang umalis ang aswang sa puno na yon. Ano po bang sabi ng mga taga-barangay? Ang alam ko ay kukordonan na nila yon para wala nang makalapit. Nag-alay na rin ang mga pagkain dun sa puno para hindi na makapinsala ito ng iba. Sana lang ay umubra yun dahil kung hindi, ay wag naman sana. Ano pong ibig niyong sabihin? 1 o 2 beses kada 5 taon ay may mga babaeng namamatay dyan sa parting yan ng puno ng balete. Ayon sa mga matatandang paniniwala dito sa atin, ay kinukuha ang mga babaeng ito ng aswang na nakatira dyan sa puno. Hindi ba't dyan din namatay ang... Oo nga pala. Noong inatake ako ng aswang, nakita ko ang kaluluwa ni ate. Naroon siya sa ilalim ng puno ng balete. Sinasabi ko na nga ba, at 5 taon ang nakakalipas mula ng malagim na gabi na yun.
May isang babae na natagpo ang patay dun sa puno nung nakalipas na mga linggo. Ang sabi mo'y ito na ang 2nd beses na inatake ka ng aswang na yon. Ibig sabihin ay nagkagusto sa iyo ang aswang at ikaw ang napili niyang isama sa kanyang mundo. Kung ganun, Lola, anong gagawin ko? Umiwas ka. Huwag na huwag kang dadaan sa lugar na yun. Kung hindi man maiiwasan, hindi ka dapat abutin ng gabi. Minsan ko nang nakausap ang isang biktima ng aswang na nakaligtas. Maraming taon nang nakalipas. Ayon sa kanya, may pagkakataon na kayang mag-anyong tao ng aswang at nakikihalubilo sa atin. Gaya ng nangyari sa kanya. Kinuha ng aswang na nagkatawang tao ang loob niya. Nanligaw at nagtapat ng pag-ibig. Pero nang hindi niya tinanggap yun, makalipas lang ng ilang araw, ay inatake na siya ng aswang. Ibig bang sabihin, hindi tumatanggap ng kabiguan ang aswang na yon? Ganun na nga. Sa pilitan niya kinukuha ang babaeng nagugustuhan niya. Kaya mag-iingat ka, apo. Opo, Lola. Heto, ginawa ko itong maliit na pakete na ito. Pangontra ito sa aswang. Hindi nito mapapatay ang aswang, pero kaya nitong itaboy ang kahit anong masamang elemento at panatilihin kang ligtas. Paano po mapapatay ang aswang? Hindi ko alam kung tatalab sa kanya ang ibang pangontra ng aswang na alam ko. Pero ayon sa aking kaalaman na minana ko pa sa lola ko, takot daw ang aswang sa mga tansong metal gaya ng bala ng baril. Mas makakabuti sana kung putulin o sunugin ang puno na yon. O kaya ay kurdonan ng paligid ng puno at palibutan ng mga talisman na pangontra para hindi na siya makalabas. Sana nga ay umubra yun, Lola. Dahil ayokong matulad sa nangyari kay ate. Si Angelo, wala pa rin ba siyang maalala hanggang ngayon? Wala pa rin, Lay. Siya nakikita ko. Ang tanging naaalala niya lang ay ang tungkol sa amin. Hindi niya nababanggit si ate. Mula nang magising si Angelo mula sa koma matapos ang aksidente. Para bang sadyang binura ng isip niya ang parteng yun ng kanyang alaala. Pero ilang taon na rin nakalipas. Mula noong magising siya sa koma. Hindi ko alam kung babalik pang alaala niya. Olivia! Kausapin mo ako! Olivia! Lumabas ka dyan! Ano yun? Olivia! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Parang awa mo na! Si Angelo. Nagmamadali kaming lumapit sa bintana at binuksan iyon. Nakita namin si Angelo sa harap ng bahay. Naliligo sa ulan at sumusuray habang nakatayo at nakatingala sa amin. Hindi ito mahilig uminom, pero sa tuwing naglalasing ito ay tiyak na may matinding problema. Olivia! Patawarin mo ako! Sa lahat ng kaduwagan ko! Sa lahat ng mga oras at araw na nasaktan ka dahil sa pamamabae ko! Mahal na mahal kita, Olivia! Hindi totoong kaibigan lang ang tingin ko sa'yo dahil noon pa man ay minahal kita ng mas higit pa sa isang kaibigan! Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo na iba ka sa lahat ng babae na kilala ko. Hindi ko kaya mawala ka, Olivia. Bumalik ka na sa akin, please. Napangiti ako nang marinig ko ang mga sinabi ni Angelo. Marahil ay babatukan ako ng mga tagapakinig mo kapag sinabi ko na sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil kahit anong gawin ko, sadyang marupok pa rin ang puso ko para kay Angelo. Sa wakas ay nagtapat na rin ang bata ko. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Hayan at nangyari na ang matagal mo nang hinihintay.
Hala't bumaba ka na doon. Mag-usap kayo magdamag. Kami nang bahala kay Audrey. Opo, Lola. Nagmadali akong bumaba ng bahay at kumuha ng payong. Natawa ako dahil daig pa ng shooting ng isang pelikula na pinapanood ng mga kapitbahay namin si Angelo. Nang lumabas ako ng gate ay halos nagkakandada pa ito sa paglapit sa akin. Muli akong napangiti nang yakapin ako ng mahigpit ni Angelo. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi na ako mamababae. Hindi na ako titingin o kahit titikim. Ikaw lang, Olivia. Ikaw na lang mula ngayon. Ikaw at si Aubrey na lang ang babae sa buhay ko. Sinabi din niya ng ex ko. Pero iniwan niya pa rin kami ni Audrey para sa ibang babae. Magkaiba kami. Pareho kayong babaero. Alam mo namang naglalaro lang ako. Hindi ako seryoso sa kanila. Sinasabi ko naman yun sa'yo, di ba? Palagi. Totoo yun. Hanggang halik lang ako at hindi ko sila ginagalaw. Ano gusto mong gawin ko? Para patunayan sa'yo na mahal kita. Gusto mo, bukas na bukas din. Ayusin natin ang kasal natin. Maraming kasal na pero nagloko pa rin ang lalaki. Alam mo, hindi na matibay na patunay ang kasal para sabihin mo na mahal mo nga ang partner mo. Anong gusto mo? Sabihin mo lang. Gagawin ko kahit na ano. Halika na. Umuwi na tayo sa inyo. Doon na tayo mag-usap at basang-basa ka na. Baka magkasakit ka pa. Nang lumingon ako kay Lola at pilya lang itong umiti sa akin at kumaway sa kasinarado ang pinto at pinatay ang ilaw sa loob ng bahay. Pagdating sa bahay ni Angelo ay agad ko itong inasikaso. Kumuha ako ng pamalit na damit nito at tuwalya. Sige na, maligo ka na agad para hindi ka lagnatin. Huwag kang aalis ha. Huwag mo akong iiwan. Mag-uusap tayo. Oo na nga. Sige na. Magtitimpla lang ako ng kape mo. Tinupad ko ang sinabi ko kay Angelo. Hindi nga ako umalis. Naghanda din ako ng pagkain kung sakaling gutom ito. Pagkatapos ay niligpit ko ang mga bote ng alak na nakakalat sa mesa at sahig sa buong kabahayan. Nilinis ko na rin yon at inayos ang sala. Maya-maya ay lumabas na ito ng banyo. Nakabihis na rin. Kahit na nakaligo ay mamula-mula pa rin ang pisngin nito dahil sa epekto ng alak. Nang maupo ito sa sofa ay dinala ko ang kape nito. Oh, inumin mo muna itong kape mo. Salamat. Alam mo ba ang pinagagagawa mo dun sa labas kanina? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Sinadya ko yun para pansinin mo ako. Ang akala ko kasi, pagkatapos kitang iligtas sa aswang, magkakaayos na tayo. Pero hindi. Umiwas ka pa rin. Hindi mo pa rin ako kinausap. Tapos sumama ka pa dun sa rig na yun. Oh, anong feeling na makita akong may kasamang ibang lalaki? Sabi mo mahal mo din ako. Masakit, di ba? Ano bang pwede kong gawin para lang patunayan sa'yo na pagdating sa'yo, seryoso ako? Natatakot ako, Angelo. Baka masaktan lang ulit ako. Isang beses lang, Olivia. Kahit isang pagkakataon lang. Papatunayan ko sa'yo na hindi na mangyayari ang kinatatakutan mo. Napangiti ako nang makitang suot pa rin ni Angelo ang kwintas na binigay ko dito mahigit 5 taon na ang nakalilipas. Maya-maya ay hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan niyon. Matagal na kitang mahal, Olivia. Kaya ako nang bababae dahil ang akala ko ayaw mo sa akin. At hanggang ngayon ay kaibigan lang din ang tingin mo sa akin. Kapag kasi nagpapahapi ako sa'yo na tayo na lang, lagi mo akong binabara. Sinusubukan ko na ibaling sa iba ang pagtingin ko pero wala eh. Ikaw lang talaga. Totoo ba yan? Totoo. Hindi ako magbibigay ng kahit anong pangako sa'yo, Olivia. Gagawin ko na lang. Simula ngayon, ibang Angelo na ang makikita mo. Yung lalaking iikot lang ang buhay sa inyo ni Audrey.
magiging mabuting asawa at ama ako sa inyong dalawa. Ba't asawa at ama agad? Di ba dapat ligaw at boyfriend muna? Pagkatapos mo magtapat sa akin na mahal mo ako, gusto mo pang dumaan sa ganon? Di na. Matagal na rin akong naghihintay na pakasalan ka. Diretso na. Habang buhay naman kitang liligawan eh. Habang buhay ko kayong pagsisilbihan ni Audrey. Kaya pala nung nanganak ako kay Audrey, apelyado mong nilagay mo? Matagal na ako may balak sa nanay eh. Inuna ko na yung anak para sure ball. Sira ulo ka talaga. Ano? Okay na tayo? Oo. Pasensya ka na rin sa mga masasakit na nasabi ko. Okay lang. Kung hindi dahil doon, hindi ako magigising. So, tayo na? Oo. Mula ngayon tayo na. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap ng matagal ang sandaling to. Mahal na mahal kita, Olivia! Mahal na mahal din kita, Angelo. Agad pumikit ang mga mata ko nang halikan ako sa labi ni Angelo. Nang tumayo ito at hinila rin ako patayo, ay nagpatangay ako, sakay niyakap niya ako ng mahigpit. Pagkatapos ay bigla akong binuhat nito at dinala sa loob ng silid. Lumipas ang mga araw. Sinunod ko ang payo ni Lola Betty at hindi na dumaan sa daan kung saan naroon ang puno ng balete. Kami naman ni Angelo ay tuluyan ang nagkaayos at formal na ang naging relasyon. Tinupad nito ang pangako sa akin. Mula nang maging kami ay hindi ko na ito nakitang may kung sino-sinong babaeng kasama. Kapag hindi maiwasan na may lumalapit ditong babae, ay agad nitong sinasabi sa akin. Tuwing gabi rin ay hindi na ito pumalya sa pagsundo sa akin. Madalas pa nga ay maaga itong dumarating at doon sa bakery nagpapalipas ng oras. Gaya ngayon, dahil dala nito ang jeep, hindi na pumasok sa bakery si Angelo at sa sasakyan na lang naghintay. Sa wakas ay natapos din ang laro ninyong taguan. Anong taguan? Taguan ng feelings. Kaloka kayo. Mahal nyo naman pala ang isa't isa tapos ang dami nyong sinayang na taon. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? True, naniniwala pa rin ako sa perfect timing. Basta ako, sobrang happy para sa iyo. Sa inyo ni Angelo. Thank you, Ofe. O sige na, at dito na ako. Ingat kayo pa uwi. Bye! Tumawid ako papunta kung saan nakaparada ang jeep ni Angelo. Habang naglalakad ako palapit at napansin ko na nagsasalita ito at tumatawa pa na parang may kausap. Pero nang tingnan ko ang likod ng jeep, wala naman itong kasama doon. Kahit sa tabi nito ay wala ring tao. Takang-taka ako nang nilapitan si Angelo. Bahagya pa itong nagulat nang makita ako. Oh, baby, nandyan ka na pala. Ano, uwi na tayo? Babe, sino kausap mo? Nakita kita kanina habang papalapit ako, nagsasalita ka. May kausap ka sa phone? Wala. Nandito ang phone ko sa bulsa. Yung kaibigan ko ang kausap ko, pero huwag ka magselos, baby ha. Friends lang kami talaga. Promise. Si Emilia pala. Emmy. Oh, nasaan na yun? Umalis na naman agad. Sino ulit ang kausap mo? Si Emilia, yung kaibigan ko. Yung nakatira malapit dun sa puno ng balete. Sabi ko nga sa kanya, wag na siyang maghihintay ng jeep doon dahil baka matsyempohan siya ng aswang. Tapos, napagkwentuhan ka namin. Binalita ko sa kanya na tayo na. Kailan pa kayo nagkakausap? Matagal na. Suki ko siya. Palagi siyang sumasakay kapag natitsyempohan na dumadaan ako. Bakit baby? May problema ba? Sandali. Galit ka ba? Huwag ka magselos, please. Kaibigan ko lang talaga yun. Hindi yun, Angelo. Hindi ako galit pero kasi... Kung ganun, anong problema? Angelo, wala kang kausap. Wala kang kasama dito sa jeep. Nag-iisa ka lang kanina.
Anong walang kausap? Anong ibig mo sabihin? Nandito siya sa tabi ko nakaupo. Yung Emilia na sinasabi mo ay matagal nang patay. Ate ko siya at 5 taon ang nakakaraan mula nang mamatay siya. Doon mismo siya namatay sa puno ng balete. Angelo, hindi tao ang kausap mo. Kaluluwa na siya. Nakaramdam ako ng awa habang pinagmamasdan ang mukha ni Angelo. Gulong-gulo ito habang pilit na iniintindi ang paliwanag namin ni Lola Betty. Hawak ang picture nilang dalawa ni Ate Emilia noon ay umagos ang luha nito. Sinabi ko sa'yo noon pa man ay gusto na kita. Kaya hindi ako makapagtapat sa'yo dati ay dahil gusto ko rin ng Ate Emilia. Nagparahaya ako. Labis ako nasaktan ng ibalita mo sa akin na inalok mo na ng kasal si ate. Kaya ako naisip na sagutin ang ama ni Audrey. Pero habang palapit ang kasal nyo, ay nagsisimulang gumuha ang relasyon nyo. May mga nakapagsabi sa iyo noon na nakikita si Emilia na madalas may kasamang ibang lalaki. Isang gabi, habang pauwi kayo at sakay ng jeep mo, may mga nakakita sa inyo na mga kakilala natin at sinabing naririnig nila kayong nag-aaway at nagsisigawan ng malakas habang nagmamaneho ka. Pagkatapos ay nabalitaan na lang namin na naaksidente kayo at bumangga ang jeep doon sa puno ng balete. Naaalala ko ng lahat, Lola. Ngayon kunento niyo lahat sa akin. Unti-unti ko na natatandaan ang mga nangyari. Ano bang nangyari noong gabi yon, iho? Nadaanan ko siya sa bayan na parang may hinihintay. Ang ganda ng bihis niya na parang pupunta siya sa date. Pilit ko siyang pinasakay sa jeep at umuwi kami. Habang nasa daan, ay nag-away na kami. Pagkatapos ay nakikipaghiwalay siya. Kaya lalo akong nagalit. Nagpupumilit siyang bumaba, pero hindi ko hininto. Hanggang sa bigla niyang inagaw sa akin ng manibela at... Ngayon naaalala ko na ang aswang na ilang beses sumalakay kay Olivia. Yun ang nakita ko ng gabing yun. Nakatayo siya sa gitna ng daan. Kinabig ko ang manibela para hindi ko siya masagasaan at bumangga yun sa puno ng balete. Wala na ako maalala matapos yun. 1 buwan kang walang malay sa ospital. Nang magising ka naman, hindi mo na maalala si ate. Laalala mo lahat mula sa pagkabata natin. Maliban sa kanya na parang binura mo siya sa alaala mo. Pero matapos mailibing si Ate Emilia, nakita ko sa mga gamit niya itong diary niya. Sinabi niya rito na aksidente niyang narinig na sinabi mo sa isang kaibigan mo na hindi mo raw totoong mahal si ate. Oo, naalala ko na. Nagkaroon ka ng ibang boyfriend doon kaya binaling ko kay Emilia ang pagtingin ko. Ang tanong ngayon, Lola, bakit nagpapakita si Emilia kay Angelo? Alamin natin yan. Matagal ko nang hindi ito ginagawa pero para sa ikakatahimik nyo, gagawin ko. Ihanda mo ang mga gamit ko, Olivia. Nagkatinginan kaming dalawa ni Angelo matapos kunin ni Lola ang ilang piraso ng tuyong sanga kung saan nakadikit ang picture ni Ate Emilia. Tinapik niya iyon sa ibabaw ng paboritong damit nito at pinaikot ang hawak sa paligid ng nakasinding kandila. Pagkatapos ay pumikit ito at nagtaas baba ang kamay nito habang hawak ang mga sanga na may larawan ni ate. Maya-maya ay umusal ito ng dasal sa salitang Latin. Habang kami ni Angelo ay nakaupo sa sahig at kaharap si Lola. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang kaluluwa ni Emilia. Naluha ako nang muli ko siyang makita. Kay tagal kong nangulila na makita at makausap ang nag-iisa kong kapatid. Sa sobrang kasabikan ko, ay muntik na akong mapatayo. Huwag kang tatayo, Olivia. Emilia,
Sa wakas, Angelo, nakilala mo na rin ako. Apo, anong kailangan mo at bakit ka bumabalik? Bakit ka nagpapakita kay Angelo? Pinoprotektahan ko lamang siya laban kay Ikos. Sino si Ikos, Apo? Siya po ang aswang na naninirahan doon, Lola. Malaki ang galit niya kay Angelo dahil sagabal siya sa plano niya. Sumapit na naman ang 5 taon. May nakuha na siyang isang babae. At si Olivia, gusto niyang kunin. Malaki ang pagkakagusto sa kanya ni Ikos. Pero dahil kay Angelo, hindi niya yun magawa. Palagi siyang nagbabanta na papatayin si Angelo. Kaya sumasabay ako sa kanya gabi-gabi para protektahan siya. Tulungan mo kaming matapos ang lahat ng ito. Wala nang pwedeng maging biktima ang aswang na yon. Patayin niyo siya at putulin niyo ang puno. Kung hindi man ay bakuran niyo ito at palibutan niyo ng talisman na pangontra sa aswang para hindi na bahaya ng mga aswang. Ngayon na ang gabing tinakda niya, Lola. Kukunin niya si Olivia. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala dito. Apo, humayo ka at magpahinga na. Emilia, patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko. Wala kang kasalanan, Angelo. Alagaan mong mabuti ang kapatid ko. Olivia, mag-iingat ka. Huwag na huwag kang sasama kay Ikos. Wala na kaming nagawa ng tuluyan na itong mawala. Ilang sandali pa ay may narinig kami na tunog ng motor na huminto. Olivia? Tao po? Olivia? Si Rick? Sandali lang, Lola. Bababa lang po ako saglit. Baby, sandali lang ha. Agad akong sumilip sa bintana. Ngumiti sa akin si Rick nang makita ako at kumaway pa. Nagmamadali akong bumaba at lumabas ng bahay. Oh, Rick, napadaan ka. Olivia, pwede ba tayong mag-usap? Sige ba, tungkol saan? Di sana dito eh. Doon sa mas tahimik saka yung tayo lang dalawa. Ha? Naku, Rick, sorry pero hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Boyfriend ko na kasi si Angelo at nariyan lang siya sa loob. Si Angelo na naman. Bakit pa palagi na lang yan? Rick, ba't ganyan ang asal mo? Alam mo namang sa simula pa lang. Sumama ka sa akin, Olivia. I'm sorry, hindi talaga pwede. Tatalikod na dapat ako, pero bigla akong hinablot ni Rick sa braso at mahigpit akong hinawakan doon. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang may maalala matapos dumampi ang kamay niya sa balikat ko. Hindi ako maaring magkamali. Ang magaspang na kamay na iyon ay parang katawan ng isang puno. Ganon na ganon ang naramdaman ko nang hawakan ako ng aswang at sakalin. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Napatingin ako sa mga mata ni Rick sa labis na gulat at nakita ko ang mabilis na pagbabago ng mga yun. Bigla iyong nalilisik at matalim nang nakatingin sa akin. Rick? Ikaw ang aswang? Halika na, Olivia. Sasama ka sa akin ngayon. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi mo ako makukuha gaya ng ate ko. Nang sinubukan kong kumawala mula sa mahigpit nitong kapit sa akin, hindi umubara ang lakas ko. Nagpumiglas ako pero hindi ako nito binibitawan. Olivia! Angelo! Tulungan mo ako! Tulong! Siyang... Ganon na lang ang hilakbot ko nang muli akong lumingon kay Rick at bigla itong naging aswang. Napasigaw ako sa labis na takot hanggang sa hawakan nito ang batok ko at bigla na lamang akong nawalan ng malay. Ayon sa mga kwento sa akin ni Lola Betty, nang mawalan daw ako ng malay ay sinampay ako ng aswang sa balikat nito. Nagmadali daw si Angelo sa pagbaba at hinabol ako pero agad daw kaming nawala. Nang magising ako ay naroon ako sa ilalim ng puno ng balete habang ang aswang ay nakatingin lang sa akin at nakatayo sa paanan ko. Bigla akong napabalikos ng bangon at umatras. Anong kailangan mo sa akin?
akin! Ikaw ang gusto kong makasama, Olivia. Sa ayaw at sa gusto mo, ay sa akin ka na. Kinuha mo lang ang ate ko. Pati ba naman ako? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ikaw ang nakapukaw sa atensyon ko. Ang kabaitan mo, ang kagandahan mo, binihag mo ang puso ko. Mahal ko si Angelo! May anak ako, Rick! Maawa ka sa kanya, bata pa siya. At ako lang ang meron siya. Hoy! Demonyo ka! Ibalik mo sa akin si Olivia! Angelo! Agad sinugod ng aswang si Angelo, pero mabilis itong nakaiwas. Sinubukan siyang abutin ng mga kamay nitong may matalas at mahabang kuko. Pero muli na naman itong nakaiwas. Naghabulan ng dalawa at nagpambuno sa sementeryo nang talunin ng aswang si Angelo. Habang hawak ang itak na dala nito nang dumating, ginamit nito ang braso para ipangsanggalang sa mukha ng aswang at hindi siya makagat. Kahit na nangihina ako, ay pilit akong bumangon. Umiiyak dahil sa takot at pag-aalala para sa kaligtasan ni Angelo. Wala akong magawa ng mga sandaling iyon kung hindi ang magdasal at magmakaawa sa Diyos. Alam ko naririnig mo ako, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo si Angelo. Iligtas mo kami sa tiyak na kapahamakan laban sa aswang. Naniniwala akong higit ka na mas makapangyarihan sa lahat. Dahil ikaw ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Ang may gawa ng langit at lupa. Isang salita mo lang, Panginoon. Alam kong malilipol ang lahat ng kalaban. Hindi mo makukuha si Olivia sa akin! Hindi ako papayag! Akin siya! Akin lang siya! Ibabalik na muna kita sa impyernong pinanggalingan mo bago mo makuha sa akin si Olivia! Matapos yun ay sunod-sunod na sinuntok ni Angelo sa mukha ang aswang. Habang ako naman ay pilit na bumangon sa kabila ng panghihina. Hindi pwedeng wala akong gawin. Nasa alanganing sitwasyon si Angelo. Hindi ako maghihintay na mapahamak muna siya bago ako kumilos. Halos gumapang ako habang naghahanap ng pwedeng gamitin laban sa aswang. Hanggang sa nakakita ako ng putol at medyo mahabang kahoy na medyo matulis ang dulo. Agad ko yung dinampot at humawak sa puno upang manghiram ng lakas para tumayo. Pagkatapos ay umiiyak na naglakad ako palapit at bigla kong sinaksak ang aswang mula sa likod. Mamatay ka na! Malakas na sumigaw ang aswang at tuluyan itong nabitawan si Angelo. Agad naman itong itinarak ang itak sa dibdib ng aswang. At unti-unting nanghihina na lumayo mula sa amin. Mabilis akong nilapitan ni Angelo at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang takot at pag-aalala sa mahigpit nitong yakap sa akin. Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis at binaril ang aswang. Wala na siya, Olivia. Umiyak ako nang makitang bumagsak ang aswang sa lupa na wala ng buhay. Nang mga sandaling iyon ay tuluyan akong nakahinga ng maluwag. Ang lahat ng takot na naramdaman ko ay binuhos ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Lihim akong napangiti nang magpakita sa akin si Ate Emilia. Alam ko sa mga sandaling iyon na yun na rin ang huling beses na magkikita kami. Hanggang sa unti-unti na nga itong naglaho. Natakot ako kanina nang makita ko na kinuha ka niya. Ang buong akala ko ay mawawala ka na naman sa akin. Hindi ako papayag. Walang kahit sino mang demonyo ang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. Ang akala ko hindi na kita makikita. Angelo, takot na takot ako kanina. Huwag ka na matakot. Tapos na ang lahat, Olivia. Tapos na. Ligtas ka na. Matatahimik ka na. Maraming taon ang nasayang sa atin dahil lang sa maling akala at pagtatago ng nararamdaman sa isa't isa. Hindi na ako magsasayang pa kahit isang araw. Bukas na bukas din ay pumunta tayo sa munisipyo para ayusin ang kasal natin. Magpakasal na tayo, Olivia. Bigyan natin ang buong pamilya si Audrey.
Matagal na siyang may buong pamilya. Noong unang araw pa lang na inako mo siya at binigay mong apelyido mo, doon pa lang ay ikaw na naging ama niya. Salamat, Olivia. Mahal na mahal kita. Kayo ni Audrey. Ang mabuti pa yung umuwi na tayo. Masyado na marami nangyari ngayong araw. Kailangan mo nang magpahinga. Mula ng gabing iyon ay binakura na ng barangay namin ang paligid ng puno. Nagtulong-tulong ang ilang mga albularyo sa amin sa pangunguna ni Lola Betty at nilagyan ng mga talisman na pangontra sa aswang at masasamang espiritu ang puno ng balete para hindi na pamahayan pa ito. Nagkaroon din ng mungkahi na putulin na lamang iyon pero mariin itong tinutulan ng kapitan ng barangay namin na isa palang environmentalist. Samantala mula naman ng mamatayang aswang ay tuluyan na rin kaming natahimik. Agad kaming nagpakasal ni Angelo at tuluyang nagsama. Tinupad niya ang sinabi na hindi na mambababae. Ngayon ay isa siyang larawan ng mabuting ama at asawa sa amin ni Audrey. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ko. Minsan hindi masama ang sumugal at harapin ang totoong nararamdaman. Huwag rin basta magtiwala sa mga taong nakikilala natin. Dahil wala tayong kamalay-malay na ang kaharap at nakakausap pala natin ay isa na palang aswang. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. More power sa inyo, mga Kaaswang Diaries. Nagmamahal, Olivia.